man ng ICC at baka ito ang maging dahilan at isa sa mga reasons kung na maaaring makalaya agad si PRRD, mga ate at kuya. Iyak itong babaita na yung nagsalita regarding sa unanimous decision nila na huwag bigyan ng interim release si PRRD. So pakikinggan natin ang hanash ng babaita na parang hindi ko alam, ang hirap niyang i-describe ha. Malaalan kay ang itsura, di ba? Paano kasi alan kay no? So masamang-masama ang loob nila dahil na-freeze yung kanilang mga accounts. So nakaraan nabanggit natin, 'di ba, na yung Karim Khan na involved sa pangmomolestya yata sa isang lawyer or something, or isang babae na parang 30 years old na parang sinampahan ng kaso yun. So, pinarusahan at least sinintensyahan ni Putin. Kung hindi nyo pa napapanood, puntahan nyo yung ating ibang recorded vlogs dyan. Yun, 15 years daw ang sentensya sa mga ICC judges kapag tumungtong sila ng Russia. Ay, hindi mangangahas tumungtong doon ng ICC kasi gusto na niya iparesto si Putin eh. And here comes another karma. Actually, we see it coming ng mga ate at kuya, no? Kasi nag-declare na before si Trump na isa-sanction niya itong itong ICC, maybe their IT, 'di ba? Yung kanilang kung ano man yung software na pinapatakbo ng ICC, and also ngayon, yung kanila namang mga bank accounts. Alam niyo, hindi talaga po madali na ma-freeze ang iyong accounts kasi nga maapektuhan yung, 'di ba, yung gastusin mo, lalo na kung sanay na ang mga tao na magbayad online. Kasi mostly mga kababayan sa panahon ngayon, I think pina-practice din 'to sa Pilipinas na kapag nagbabayad kayo, online banking na or online payment na, hindi katulad noon na pipila ka pa sa mga bayad centers or pupunta ka pa kung saan ka dapat magbayad ng mga bills mo halimbawa. Hindi ba pipila ka sa electric cooperative, pupunta ka halimbawa sa saan ka dapat magbayad ng bill mo ng kuryente, or maybe ganun din sa tubig, sa internet. Halimbawa kung magbabayad ka sa Converge or sa PLDT, ano ba yung gamit nyo dyan sa Pilipinas? Shoutout po. Usually pupunta ka pa sa opisina, di ba, ng PLDT, kasi before PLDT ako, mga kababayan, sa Pilipinas. So ganun pa yung nakagawian, pupunta ka pa doon, no, sa kung saan man yung satellite office nila, doon ka magbabayad. At kung ano-ano pang mga bayarin na kailangan mo talaga physically pumunta, nata-traffic ka pa, mamamasahe ka pa, okay? Pero ngayon po, nakagawian na at mas convenient nga sa karamihan ay magbayad na lang online. So meron tayong mga online payment system diyan sa Pilipinas, halimbawa yung PayMaya, GCash, even yung online banking. Halimbawa, kung ang gamit mo BPI, Land Bank, BDO, nagagamit mo siya for online payment, online money transfer, ganun. And many other things, kapag ka ito'y yung online bank mo or yung online accounts mo ay hindi mo ma-access, ay good luck talaga sa iyo. Or maybe kung magbabayad, kakain ka halimbawa sa restaurant, magbabayad ka ng rentals mo ng apartment mo or ng condo mo, kung wala kang access paano, mag-cash basis na lang sa hindi, I don't think na itong marami po akong kakilala na hindi na talaga humahawak ng cash. Ako, nakasanayan ko na rin yan na puro online yung payment, no? Scan ka na lang, 'di ba? QR code, ganyan, o kaya naman gamit ka na lang nga ng phone mo for online payment. So, papakonti ng pakonti yung ating hawak na cash. So, I think ganyan na rin yung nangyayari sa Pilipinas, lalo na sa mga bata ngayon. Mas convenient kasi yung magbayad ka na lang online. And every day naman may mga data or may load naman, di ba, ang ating mga smartphones. Di umaray-aray itong si ante nyo na malditang, di ko alam kung kamukha ni Melda Papin or kamukha ni Alan Kay Gusto ko sanang laitin ng pag-itsura Pangit na nga sa labas, pangit pa sa loob. Uniform yarn. Teka, pakinggan nga muna natin mga kababayan itong hinanaing ng taga-ICC, at pag-uusapan din natin maya-maya sa next discussion na pwede ngang makalaya agad si PRRD dahil sa nangyayari. Parang mapipilayan kasi yung operations ng ICC sa nangyaring ito. And ipapaliwanag naman mamaya ng ating kilalang abogado na
since maraming transactions ngayon na involved ang US technology when it comes to online banking, itong sanction ng US sa ICC ay pipilay talaga sila sa kanila ng malala. Pero meron silang workaround dito, no? Yan nga, yung paggamit na lang ng cash. Ay, so kung sino man itong mga nagbibigay ng pera sa ICC dahil sa tingin natin ay sinungalingalan ng pera yan para patuloy na i-hold si PRRD sa selda or sa detention facility nila, di ba? O ay baka naman mali-maleta na lang na pera ang dinadala. So pakinggan muna natin ang iyak-iyak ng babaitang impact ang yawa, pwede naman natin murahin dahil hindi naman siya Pilipino, pero syempre gigil match tayo. Okay ng ino ka, deserve mo yung lahat na yawa kang boysit ka sa kinabuhi ni Tatay Digong. Let's listen sa babaitang parang mas maganda pa ako. Sino mas maganda sa amin mga kababayan? At sino ang may magandang kalooban sa aming dalawa? Yun bang survey? Yun bang survey natin kung sino ang mas maganda sa amin in and out? Oh, let's play. Well, I think that there are some difficulties because these sanctions from United States are designated to block property and to ban immigration. And essentially, they are intended to block our accounts, bank accounts, not only in United States, which for me is not of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply, Gaba! it's done. Mo gaba! But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation, so to the United States. So preventing her to go in for some capacity building, giving conferences or making business in United States. She's an international lawyer, so it's really the most sad part for me of the sanctions. And also I have heard from my colleagues that these sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is the this is the worst part. For me, I don't have, I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they have, and they now cannot use their accounts. Also in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Just to highlight that why the judges now and this court is not deterred, because at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need the job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of International Criminal Court is for humanity. Tama ng kaplastikan. Okay. So yan ang nangyayari kung ang inyong korte ay bayaran. Tama?
Kasi tumatanggap sila ng pondo. Kumbaga, hindi magiging bias. Kung binayaran ito ng mga magnanakaw sa Pilipinas, para nga ikulong si Tatay Digong, anong mabe-benefit nila aside from the prestige, right, na hawak nila ang isang Pangulong Duterte? Magagastosan sila sa, 'di ba, sa pagkulong kay PRRD, yung pagkain, lahat na pangangailangan dun sa loob, even yung gastusin sa kuryente, tubig, what not. So tumatanggap nga sila ng donasyon. So kapag ganyan, katulad nga Japan yata ang biggest donor ng ICC. Oh, paano kung merong taga Japan na dapat nilang ikulong at magsiserve nga raw sila sa humanity? Oh, pagsisilbihan nila ang sangkatauhan, kailangan nilang ikulong ang isang kriminal sa Japan. Paano nila yun? Paano nila ikukulong kung donor nila yun? Paano kung mag-request ang Japan? Ay, no, ikulong itong Yakuza or whoever this is. Wala kayo ikukulong or hindi namin kayo bibigyan ng donasyon. So, pinilayan ng US, kung kayo ay korte na totoong nag-a-uphold ng hustisya or what, hindi nyo yan dadanasin. 'Di ba? Kung kayo ay matino, kaso nyo hindi Marami kayong nakakalaban. Buti sana kung banta sa sangkatauhan ang ikukulong nyo. Baka mamaya yung isang tao ay mag-iimbento ng bomba na hindi lang isang barangay ang kayang salantain, baka isang klase ng bomba na pag pinasabog ay buong country ang lulubog sa dagat or something. Or malalason ang hangin ng isang malaking bansa or maybe a continent, then maybe dapat yung ikulong dyan sa ICC. Ay si Tatay Digong, 'di ba, na pinilit lang niyang isalba ang Pilipinas sa mga demonyo at sa mga sindikato ng droga, nandyan sa inyo. Hindi inyo man lang inaral na itong gustong ipakulong sa inyo ay ano ba talaga ang kanyang ginawa. Hindi natapos ang presidency ni PRRD na mababa ang ratings, ang taas ng ratings ni PRRD. Walang makatapat, 'di ba, sa trust rating and approval rating ni Tatay Digong. Walang nakatalbog. Singiwi, lagpas kalahati pa lang ng termino niya, laos na. Isinusuka na ng taong bayan. Kung totoo yung binibintang kay Tatay Digong na siya'y masamang tao, mamamatay, umuubos ng mga inosenteng Pilipino, 'di ba? Or nagpapatay dahil gusto lang niya, ay isusuka si PRRD ng mga Pilipino at ikahihiya. So, hindi nga kayo yata nag-i-investigate? Or maybe wala silang pakialam kung ang ipakukulong sa kanila ay out of political conflict or political rift or what? 'Di ba, pamumulitika lang. Wala silang pakialam kasi baka mamaya nga dahil sa datong o siya daw hindi raw siya sanay ng mga online banking, yung kanya daw mga kasamahan, she speaks for her colleagues daw na hirap ngayon. Kasi hindi na yung kanya daw account na freeze, hindi na daw niya maggamit. Ay gaba, demonyo. Tama? Sana magsara na kayo. Sabi ko nga, abolish na yan So, sino pa kaya ang tutulong sa isang nakakahiyang korteng katulad ng ICC? Sino ang mga demonyong susuporta pa dyan? Kasi bibigyan nila ng cash yan para maging fully operational. Kung magsasara ang ICC dahil ayaw na nilang magsipagtrabaho. Sabi ng babaita kanina, kaya lang naman, yung huling sinabi, di ba? Kaya lang naman ako nandito hindi para sa paghahanap buhay or para kumita. Taga Latin America siya, hindi naman siya taga Netherlands Nandito lang ako para pagsilbihan ng di ba, ang mga tao. Tapos ganyan, mahihirapan ako sa pamumuhay ko dito sa the Netherlands. Ay, wala akong magastos. Ay, hindi, uwi na lang ako sa Latin America. Sabi ng mukhang bakla na, Gaba! Merese! Deserve mo yan. Hindi raw siya makabili ng plane ticket. Baka gusto nang umuwi sa kanila sa South America.
Magsara na kayo at palayaan si Tatay Digong bago kayo magsara, mga buwisit, mga demonyo kayo sa lupa. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.